Tayo po mga minimay dumako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating malalagawan na kung saan mga minimay, hallelujah, ang pakikinig po ng salita ng ating banal na salita ng ating pinakamalapang Isus, hallelujah, at minsan na patay po ito mga minimahal, hallelujah, at bilang paggalang po, salita ng Diyos na dalhin po ng ating beloved preacher, beloved Richard po mga miss, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you, beloved Brother Boy Azores, mga minamahal, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, sama-sama tayong manalangin. O wag pa naman banal sa langit, pinakamamahal na Panginoong Isus, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong patnubay, mahal na Panginoon, pinagpala mo ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, narito kami, mahal na Panginoon, tao sa puso na nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa paglangis pa yugto na iyong panambahan, sa mapuring awitin, mahal na Panginoon, sa mga joyful song, solemn song, mahal na Panginoon, sa mga patutuon ng aming mga kapatiran, sa mga awitin na makalahit ng choir, sa pagbibigay, mahal na Panginoon, mag-isa aming pag-aaral ng salita na pagkain ng aming espiritual, ng isa niyong banglingkod ka ng akin, wala akong magagawa, sa iyo lang kumasa nagtitiwala, uminghi po ko ng habag, patnubay gabay, patawarin mo ang bawat sa amin, mag-iabang lingkod, pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa unang dalangin, pagluhod po ng aming ginamahal na pastor, sa pangalan ng Isus, lahat ng gawa ng kaaway, doubt sa pangalan ng Isus, kasaw, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Bago ang lahat, ang pinakamataas na papurit pagsamba, pagwalati sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at pinapaabot ko rin po ang aking dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong ginagaling evangelista, Willie Stradalmeda, at kabalik at katuwang po ang lahat ng mga beloved children, at gayon po sa maginintuang aral, turo ng ating pong beloved pastor, Lina C. Almeida. Magandang hapon po sa lahat at mga iniibig, minamahal natin mga kapatiran, maging sa iba yung dagat sa ibang bansa, pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon sa lahat po ng mga wit, mga manunugtog, mga mananampalataya, sa lahat ng aking kapukong manggagawa, at muli ang pinakamataas na papurit pagsamba, pagwalati sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Everybody say praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Patuloy tayo, mga minamahal, na kinakahabagan, at patuloy tayong pinangahawakan ng ating mahal na Panginoon sa lahat nating nararanasan bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, o bilang isang anak ng ating mahal na Panginoon, sa ating mga kinakarap sa ating buhay, mga minamahal. Still, mga minamahal, binigyan tayo ng katatagan ng pananampalataya, pananalig at pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Ano man nagaganap sa ating paligid, mga minamahal, sa ating nararanasan ngayon, mga minamahal, ng pandemic, mga minamahal, saan mang dako mag-isibay yung dagat, mga minamahal, binigyan tayo ng katatagan at pananampalataya at pananalig sa ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Tayo po'y magbuklat ng ating mga banal na kasulatan, mga minamahal. Dito po tayo sa aklat, mga minamahal, ng Lumang Tipan, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Ikalawang Hari, Kapitulo 6, versikulo 14, 18, sa Second Kings, mga minamahal, chapter 6, 14 and 18. Pakibasa. From the book of 2 Kings, chapter 6, verses 14 up to 18. Therefore sent he thither horses and chariots and a great host, and they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw.
And behold, the mountain was full of horses and chariot of fire round about Elisha. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, Smite these people, I pray thee, with blindness, and smote them with blindness according to the word of Elisha. Amen. Tagalog po. Dito po sa ikalawang sulat ng mga ari, ang kabanatay 6, ang talatay 14 hanggang 18. Kaya't siya'y nagsuguro ng mga kabayo at mga karo at ng isang malaking hukbo at sila'y naparoon sa gabi at kinubkob ang bayan sa palibot. At nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay magbangong maaga at maglabas, narito isang hukbo na may mga kabayo at mga karo ay nakapalibot sa bayan. At ang kaniyang lingkod ay nagsabi sa kaniya, Sa aba natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? At siya'y sumagot, Huwag kang matakot sapagkat sumasa atin ay higit sa sumasa kanila. At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, Idinidalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kaniyang mga mata upang siya'y makakita. At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata. At siya'y nakakita at narito ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. At nang kanilang lusungin siya, ay nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, Idinidalangin ko sa iyo na bulagin mo ang bayang ito. At kaniyang binulag sila ayon sa sinalita ni Eliseo. Amen. Purihin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya malaki po magagawa, mga minamahal, ang panalangin ng matuwid na tao, ang panalangin ng propeta ng Diyos. Amen? Nung panahon na yun, mga minamahal, si Eliseo, mga minamahal, ay nanalangin. Dahil, mga minamahal, ang Syria, mga sumalakay doon sa Israel. Ngunit anong sabi ng binata, mga minamahal, napakarami sila'y napapalibutan. Ngunit ang sabi ng propeta ng Diyos, huwag kang matakot. Higit ang sumasa atin sa kanila. Amen. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Idinilap ang mata ng binata, mga minamahal. Tingnan mo sa palibot natin. Higit tayong mas marami sa kanila. Ano yung nakita, mga minamahal, ng binata, mga minamahal? Nung siya po'y nanalangin, mga minamahal, kung hindi ang nakita niya, mga minamahal, yung mga anghel ng Diyos na sila, mga minamahal, ay ipagtatanggol sila, ay mga minamahal, ay sasamaan at andoon yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa panahon natin ngayon, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, mga minamahal, nakikita natin sa ating paligid, sa ating panahon, mga minamahal, ngunit salamat sa Diyos, salamat sa mahal na Panginoon, ang panalangin ng matuwid na tao ay dinidinig ng Diyos. Ang panalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal, ay nakakaabot doon sa trono sa kalangitan. Sa ating nararanasan ngayon, sa panahon natin, mga minamahal, lagi tayong nagsusumamo. Lagi tayong dumadalangin sa mahal na Panginoon na tayong lahat ay proteksyonan, ingatan, iligtas saan po? Sa lahat ng lumalaganap na makaramdaman. Ngunit pag nasa iyo si Kristo, ginanap mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Nasa iyo ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mananaig ang gawa ng kaaway. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga nung sabi, mga minamahal, bilang isang tao, mga minamahal, nung binata siya ay nakaramdam ng pangangamba at takot, mga minamahal, dahil sa panahon na yun, mga minamahal, nakita niya surrounding lahat ng mga kalaban nila yung bundok na kilalalagyan. Ngunit ang kanilang kasama, si beloved prophet Eliseo, hindi nangamba dahil siya po'y nananalig, nagtitiwala saan po? Sa ating pinakamamahal na Jesus, na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay kasama nila, ang Diyos ang magliligtas. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya anong sabi nga dito sa talatang 17, mga minamahal, dito sa 18, sabi dito,
At si Eliseo ay nanalangin at sinabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, idilat mo ang kanyang mata upang siya'y makakita, at idinilat ng Panginoon ang kanyang mata ng binata, siya'y nakakita, at narito ang bundok ay puno ng mga kabayo at mga karo at apoy na palibot ni Eliseo. Oh. Ano po yun? Mga binigyan niyang third eye. Yung binata, binuksan yung kanyang paningin upang ipakita, upang makita niya, maranasan niya na andoon ang panalangin ng propeta ay dininig ng Diyos upang sila iligtas, mga minamahal. Sabi nga di sa 18, mga minamahal, at nang kanilang lusungin siya at nanalangin si Eliseo sa Panginoon at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo na bulagin mo ang bayan, at kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. Binulag, mga minamahal. Kaya tayong bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, iminulat po tayo saan po? Sa katotohanan, iminulat tayo, mga minamahal, sa pagtuturo at paggawa ng kalooban at turo ng ating mga magulang sa Panginoon, sa ating ginagalang at minamahal na pastor. Saan tayo iminulat? Saan po? Sa katotohanan na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay mapagimala, ang Diyos ay provider, mga binamahal. Ilang buwan na, isang taon na lumipas, mga binamahal, ngunit hindi tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon. Amen? Sa araw-araw nating buhay, sa araw-araw nating pamumuhay bilang isang Kristiyano, nakakakita tayo sa ating mga kapitbahay, nababalitaan na ating mga tainga, ngunit hindi tayo, mga minamahal, nag-alilangan dahil ang Diyos nating sinasamba ay buhay, makapangyarihan, na gumagabay, nagliligtas. Subok na natin hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, hindi tayo iniwan at hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Yan po ang kagandahan, kainaman na tayo'y nakakilala, naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. May nabalitaan na ba kayo dito sa ating lugar? Di ba wala, mga minamahal? Amen? Sa ating lugar bilang isang Kristiyano, dahil po proteksyonan, iingatan ng mahal na Panginoon ang kanyang mga anak at kanyang mga mananampalataya. Kaya nga sabi ng ating punong barangay, kung hindi naman importante yung lakad, manatili sa iyong tahanan. Amen? Nagkaroon ng pagkakataon, ano po yun? Yung bawat Kristiyano, bawat mananampalataya na manalangin, magsumamo at dumulog sa mahal na Panginoon. Pag ikaw'y nanalangin, nag-alay ng pag-aayuno, buo mong sambayanan, buo mong mahal sa buhay, mga kaibigan, kakilala mo, isinadalangin, isinusumamo mo saan? Sa mahal na Panginoon, na ilayo sila sa lahat ng uri ng karamdaman, na iligtas sila saan po? Sa lahat ng gawa ng kaaway, sa kapamakan, mga minamahal. Kaya ang kagandahan na tayo nakakilala na naglilingkod, mga minamahal, yung iba natin makababayan, ating malalabuhas, sila'y nababalisa, sila'y natatakot, sila'y nangangamba. Ngunit ang Kristiyano, nakasama natin si Kristo, lagi mo na namang banal na presensya ng Diyos, hindi ka bibigyan ng takot. Bakit? Alam mo na ika'y kinabangan, alam mo na ika'y sinasamahan, alam mo nakasama mo ang Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya anong ginawa ng mahal na Panginoon? Binulag, mga minamahal, dahil dininig ng panalangin ni Eliseo ng mahal na Panginoon. Kaya sa atin, yan minsan ay napapatunayan natin, ay nagaganap, yan ating nakikita. Ano yung ating nakikita? Mga himala na naganap at nangyari sa ating buhay, mga binamahal. Bagamat minsan may trials, may mga kapigatian, o minsan naman, o mayroong mga kasalatan, mga binamahal. Yan ay minsan pinahintulutan ng Diyos dahil minsan tayo nagkukulang o minsan naman tayo minsan ay nakakalimot. Dahil pag walang paalala ang mahal na Panginoon, mga minamahal,
Ano pa magiging challenge mo? Ay kung nandoon na lahat, mga ano pa ihilingin mo, mga minamahal? Pabanjing-banjing ka na lang, paisi-isi. Kasi nandiyan na, mga minamahal. Bakit pinaintulutan na naganap sa ating itong taon na to, itong nakaraang taon ng pandemic, mga minamahal, para ang tao, mga minamahal, magbalik loob, maala nila ang mabuting ginawa sa kanila ni Kristo, kung paano sila pinagpala, mga minamahal, dahil nung araw ang tao, wala nang panahon, mga minamahal. Pati linggo, sabi pa nga, 6 na araw ang ibinigay sa atin, isang araw ang ilalaan. Kahit linggo, mga minamahal, ginawa na para sa kanila lahat. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon ang tao na dumalangin at magsumamo sa Panginoon. Higit sa lahat, sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya, mga minamahal. Tayong lahat, mga minamahal, ay naapektuhan. Ngunit, tingnan mo ang kabutihan. Sabi nga sa ating kinanta kanina, the goodness of God, ang kabutihan ng Diyos. Tingnan mo kung paano tayo ginabayan, pinatubayan, sinusuplayan tayo ng mga Pinoon, ipinoprovide ng Diyos. Hindi tayo pinagkulang, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord. Pinagkulang ba tayo ng mahal na Pinoon? Never, mga minamahal, hindi. Dahil sa bawat dalangin mo po, gabi pa lang, nananalangin ka na. Pagising mo sa umaga, nananalangin ka uli. After mo manalangin, dumarating yung mga pagpapala. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sabi pa nga dito sa supporting verse natin, mga minamahal, ang sabi nga dito, Deuteronomio 31:6, 8, mga minamahal, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong mga takot ni mga labot sa kanila, sapagkat ang Panginoong Diyos ay sa iyong yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwan ni pababayaan kaniya. Hindi kanya pababayaan. 8, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo na siya sa iyo, hindi kanya iiwan ni pababayaan ka, ikaw ay huwag matakot ni manglupaypay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ano man ang naganap sa atin, ano man ang nagaganap sa bawat Kristiyano, mga minamahal, doon sa mainit na Kristiyano, doon sa mainit na mananampalataya, mga minamahal, anong gagawin niya? Mananalangin. Amen? Praise the Lord. Magsusumamo ka, mananalangin ka, ihingi ka ng habag sa mahal na Panginoon. Alam na ng Diyos kung anong pangangailangan natin, batid na ng Diyos kung anong hinihingi mo. Anong kailangan lang gawin natin? Ano yun? Yung kalooban, yung utos ng mahal na Panginoon. Mahirap man, mga minamahal, pipilitin mo magawa. Mahirap man, maraming hadlang. Gagawin mo. Bakit? Yan ang kalooban ng Diyos. Pag nagawa mo, ito'y makakabuti para sa iyo. Pag naisagawa mo, pagpapala para sa iyo. Amen. Praise the Lord. Doon sa una nating binasa kanina, anong ginawa ng propeta ng Diyos si Eliseo, beloved prophet Eliseo? Binulag niya, mga minamahal. Sa atin, mga minamahal, yung mga bulag dito, pinadilang ng mahal na Panginoon. Nakakita siya ng mga himala at milagro sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya tayong lahat nabuksan, ano po yun? Yung ating karunungan, yung ating kaalaman, sa tulong at tabag ng Diyos na isagawa natin ang buhay Kristiyano sa buhay mananampalataya. Sa tulong at tabag ng Diyos, sinasamahan tayo, ano po, yung kapangyarihan ng Diyos. Dahil kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, hindi natin magagawa yan. Kahit doon, mga minamahal, na hindi pa tayo Kristiyano, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Bakit alipin tayo ng ating bisyo, alipin tayo na masamang Espiritu? Ngunit salamat sa laban sa Diyos na tayong lahat ay kinahabagan ng mahal na Panginoon. Ang nagbibigay sa atin ng lakas. Mga minamahal, walang iba ang mahal na Panginoon. Bagamat minsan dumarating sa atin ang trials, minsan dumarating sa atin ang pagsubok, mga minamahal, hindi tayo nanghina.
Amen? Hindi tayo ng lupay-pay. Doon sa mainit na Kristiyano, sa mainit na mananampalataya, hindi mo mababakas, hindi mo makikita sa kanya ang kanyang panlulupay-pay. Bagamat meron siyang kinakarap na pagsubok, lahat naman tayo may kinakarap na pagsubok. Amen? Praise the Lord. Lahat tayo mayroong kinakarap na pagsubok. Sa araw-araw nating buhay o maging sa ating pamilya, o sa ating mga anak, o sa ating trabaho, o sa negosyo, anuman ang mga kinakarap natin, pero ibinibigay natin sa Panginoon. Ibinibigay natin sa Diyos. Panginoon, hindi ko kaya ito. Tulungan mo ko, panghawakan mo ko. Habang ikay nananalain, ano yung ginagawa mo? Yung kalooban ng mahal na Panginoon, sinasagawa mo yung utos ng Diyos. Ano po yun? Yung pagpupuri at pagsusumamo sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nung sabi nga dito, napakagandang talata, yung Deuteronomio. Sabi dito, at ang Panginoon siyang nagpapauna sa iyo, sa iyo, hindi ka iiwan ni pababayaan ka, ikaw ay huwag matakot ni manlupay-pay. Oh. Bakit minsan dumarating sa Kristiyano ang panglupay-pay? Pero konti lang naman, hindi marami. Amen? Bakit? Siya po'y nagkukulang na sa tungkulin. Amen? Nagkukulang na siya sa kanyang obligasyon, pakipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Saan napunta ang kanyang atensyon? Doon sa mga bagay na hindi kalugod-lugod na at hindi kaya-aya na, mga minamahal. Sabi pa nga, may open natin ang fast forward ng ating cellphone, ngunit hindi mag-i-open ang Bible natin sa loob ng tahanan. Amen. Kunti lang maka-amen. Amen! Praise the Lord. Huwag po kayo magalit sa akin kung tinamaan kayo. Ito para sa ating lahat. Amen. Di ba minsan mabuksan natin yung password natin? Mabuksan mabuksan ng cellphone. Pero pagdating sa bahay, hindi mabuklak yung Bible. Amen. Tatanungin ka ng yung loved ones na hindi nakadalo dahil sapat lang yung pamasahe, sapat lang yung pinansyal, mga may naramdaman. Tatanungin ka, ano ba naging mensahe ng ating mga ngaral? Aywan ko. Kasi ang ugong ng sounds, hindi ko maintindihan. But I say, praise the Lord. Praise the Lord. Aywan ko. Dahil kinakausap ako ng aking katabi, kalabit ng kalabit. Amen. But I say, praise the Lord. Kaya yung nagtanong, hambis na masigla, lalong nanghina. Amen? Ano ba yung mga patutuon ng mga kapatiran? Yung mga himala, mga milagro, mga pinagaling ng mahal na Panginoon? Ay, hindi ko napakinggan kasi nandun ako. Pumunta ako sa loob ng CR. Ang tagal-tagal kasi sinusundan ko, hindi ko nadinig. Amen. Bali siya, praise the Lord. Praise the Lord. Ambis na masigasig, mga minamahal, maibahagi, mga minamahal, yung salita na napakinggan sa mga patutoy malak, ambis na malipap, magalak, mga minamahal, na napakinggan. Sige, kumain ka na dyan, luto na yung hinanda ko para sa iyo. Amen. Sino nalugi, mga minamahal? Pareha sila. Amen? Doon mo makikita ano po yun, mga minamahal, yung pakikipagbaka saan po, sa spiritual, mga minamahal, gagawin mo dahil para sa iyon, makakabuti para sa iyong pamilya, dahil ang ating kaaway dito, mga minamahal, umahanap, mga minamahal, na masisila, mga nabibiktima. Saan po didikit yun? Saan po nakabantay? Doon po sa mga Kristiyanong mainit, na naglilingkod sa mahal na Panginoon, dahil alam natin saan ang tungo natin, alam natin na tayo po ay sinasamahan
ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Di ba pag nandun tayo sa gawain, napakinggan mo, andun concentration mo, anong nararamdaman natin? Yung joy. Mga minamahal, binubulay-bulay mo, minumuni-muni mo ang kabutihan ng Diyos, mga minamahal. Pagdating mo doon sa iyong tahanan, hindi ka pa nakakapagpalit ng kasautan, pinagpipray mo lahat ng gawa ng kaaway sa loob ng aking tahanan o maging sa aking negosyo, pinagpipray mo yon dahil taglay mo pa rin yung banal na presensya, yung kaligtasan, yung pagpapala at biyaya ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kung kumain tayo, nakakakain tayo ng 3 times a day, 5 times a day, mga minaman, malusog ang ating katawan, mga minaman. Sabi nga natin siyang kapatiran, nung araw malnourished na siya. Talaga yung kanyang kasuotan talagang hindi na makikita yung kanyang laman. Pero nung siya'y pinagpala, nakakilala, naglingkod, mga minaman, lalo siyang siksik-liglig. Hindi na magkasing kaya makasuotan. Bakit? Pinagpala ni Kristo. Amen? Bali siya, praise the Lord. Lahat ng mga pinagpala, magsabing, praise the Lord! Lahat tayo pinagpala. Bakit? Nasa kamay tayo ng Diyos. Nasa gawain tayo ng Panginoon. Amen? Kaya yung ating pakikipagbaka bilang isang Kristiyano sa atin bilang isang mananampalataya, yan po mga ating pinagsisigasigan, yan tayo nagsusumikap dahil ang ating kaaway hindi natin nakikita. Sabi doon sa unang Pedro 5:8, umahanap na masisila ang leon. Sino yun? Yung kaaway ng mahalapin. Tayo po mga minamahal ay isang kawal ni Kristo. Amen. Ano po yung kawal ni Kristo, mga minamahal? Tayo the good soldier, mga minamahal. Tayo ay mga kawal ni Kristo dahil tayo po ang inaasahan ng malapinoon dahil natanggap nating libre, ibabahagi nating libre. Amen? Samantala, nung araw, hindi pa tayo Kristiyano, mga minamahal, hindi tayo makapagsuot ng ganitong kasuotan, hindi tayo makapagsalita sa maraming tao. Amen? Pero ngayon, hindi ka binigyan ng Panginoon ng takot, kundi binigyan ka ng Diyos ng Espiritu ng katapangan. Amen? Dahil nalagdagan ng iyong kaalaman, sinamaan ka ng Espiritu ng Diyos, binigyan ka ng Kanyang tapang, mga minamahal. Kaya tayo tinawag na sundalo ni Kristo. Ano po yung pananggaan ng sundalo, mga minamahal? Pag merong inkwentro, kinakailangan full battle siya, mga minamahal. Magkaroon man ng inkwentro, kinakailangan yung kanyang panangga, yung kanyang sandata. Kailangan, mga minamahal, yan ay automatic na panangga niya doon sa kaaway. Sa atin, ano yung ating panangga bilang isang Kristiyano, mga minamahal? Yung prayer. Amen? Praise the Lord. Nasubukan nyo na pong huwag manalangin na buong mag-araw, maghapon. Sumaga pa lang, mga minamahal, hindi ka nakapanalangin. Paglabas mo pala ng yung tahanan mo, doon pagtungo sa trabaho mo, meron kang madinig sa iyong tainga, sa iyong puso, masakit, iindahin mo. Amen? Hanggang pag-uwi mo, hindi ka makangiti. Salubong ang kilay mo. Dahil yung araw na yun, hindi ka nakapag-pray. Maraming ginamit ng kaaway. Pero pag ikay nakapag-pray, mga minamahal, pag-isip mo pa lang sa umaga, mga minamahal, inuunat mo na ang iyong kamay, iniluluhod mo na ang iyong tuhod, na ikay nagsusuma mo, Panginoon, pagpalain mo ko sa araw na to, Panginoon, gabayan mo ako, hawiin mo ang lahat ng gawa ng kaaway, ako'y nagsusuma mo sa iyo, sa unang dalangin, pagluhod ng aming mahal na pastor. Amen? Paglakbay mo, paglabas mo, merong kagad na ginamit ng kaaway. Tinuya ka, inalimura ka. Anong sinukray mo? Praise the Lord po. Mahal kayo ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon.
Anong ginanti mo? Pag-ibig. Dahil kayo may prayer. Amen? Bali siya, praise the Lord. Yung pong spiritual battle. Mga minamahal. Basahin natin na itong ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, 3, 4, at ito sa unang Timoteo, 6, 2. According to the book of 2 Timothy, chapter 2, verses 3 and 4, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may place him who hath chosen him to be a soldier. Amen. Ang unang sulat ni Timoteo, talatay 2:4. Pakipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sinamang kawal na sa pagkakawal ay hindi halubilo sa mga bagay ng buhay nito, upang siya ay kalukdan yaong nagtala sa pagkakawal. Amen. Amen. Upang kalugdan sa pagkakawal. Di ba ang isang kawal, mga minamahal, isang alagad na batas, pag nakakagawa ng maganda at mabuti sa ating bayan, mga minamahal, ano po yung binibigay? Promotion. Amen? Promotion. Yung kanyang posisyon tumataas. Ang kanyang sahod, ang salary, tumataas yun, mga minamahal. Merong promotion. At yung kanyang salary, tumataas yun. Anong sabi nga dito sa ating binasa? 4, sino mang pagkakawala sa pagkakawal ay hindi naalubilo sa mga bagay na buhay na ito, upang siya'y kalugdan yaong nagtala sa pagkakawal. Tayo bilang isang kawal ni Kristo, the good soldier, mga minamahal. Tayo mabuting kawal ni Kristo. Ano po yung pagkakawal ni Kristo? Tayo po yun, mga minamahal, ang inaasahan, natanggap nating libre, ibinabagi na nating libre. Sino po yung inaasahan ng malapay nun? Kundi tayo po ng mga manampalataya. Bagamat tayo inaalimura ng ating kapwa sa ating loob ng tahanan natin o maging sa ating mga loved ones, hindi po tayo natinag. Hindi po tayo nag-alinlangan. Dahil kasama natin si Kristo, kasama natin ang mahal na Pinoon, dahil ang mahal na Pinoon ay kakampi natin sino ang laban sa atin. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi pa nga dito sa Gs 36, mga minaman ng Mateo, at ang magiging kaaway ng tao ang kanyang ring sariling kasambahayan. Kaya pag tayo po ay mga may nakakadig ng mga ganyang hindi pa natin kasama sa paglilingkod, natural lang yun. Dahil ibang espiritu nila. Dahil hindi sila nakatanggap ng bautismo, hindi sila nakatanggap ng espiritu ng mahal na Pinoon. Ngunit kayo nagkaroon ng katanggap ng espiritu ng Diyos, alam mo na yung gagawin mo. Kaya tayo binigyan ng siyam na bunga ng espiritu ng mahal na Panginoon doon sa Galacia, mga minamahal, 5:22-23. Ano yun? Yung pagpapakumbaba. Yung pag-ibig sa mahal na Panginoon. Kaya sa isang Krisyano na sundalo ni Kristo, ano man nagaganap sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa, alam natin kung ano isasagawa. Amen. But receive praise the Lord. Kung wala ka lang ganang makinig ng Word of God at wala ka lang ganang makinig ng patutuo, mag-isip-isip ka na. Amen. But receive praise the Lord. Baka lumamang na ang carnality, ang covetousness, materialistic, mga minamahal. Amen.
Dahil mahalaga sa atin, ano po yun? Yung salita ng mahal na Panginoon. Kung tayo kumakain, mga minamahal, na mga tinanggap natin pagpapala, higit sa lahat, yung ating spiritual, pakainin natin ng salita ng mahal na Panginoon. Dahil diyan tayo tatatag, diyan tayo magiging matibay. Spiritual battle, mga minamahal. Amen. Huwag tayong umasa na tayo malakas. Baka mamaya bigla kang mahina. O bigla kang upos, mga minamahal, delikado. Amen? At huwag din tayong magmalaki, mga minamahal. Lagi nating itaas ang pangalan, ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Dahil sa panahon natin ngayon, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, ano man nagaganap, ano man nangyayari, inaasa natin yan. Lagi tayo natitiwala sa Diyos. Kaya ang pakikipagbaka sa atin, sa buhay natin sa araw-araw, kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kahit ang mga loved ones mo, hindi pinabayaan ng mahal na Panginoon. Kahit ang mga kakilala mo, dahil kasama mo yan sa pinagsusumamo mo sa Diyos, kasama mo yan sa panalangin sa mahal na Panginoon. Yun po ang kagandahan sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya. Lagi nagsusumamo, laging dumadalangin para tayong lahat ay kahabagan ng Diyos. Basahin natin itong unang Timoteo, talatang 6:12 at ikalawang Timoteo 4:7. The first epistle of Paul to Timothy, chapter 6, verse 12. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Amen. Dito po sa unang sulat ng Timoteo, ang kabanatay 6, ang talatay 12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Purihin ang Diyos. Everybody say praise the Lord. Kaya sabi nga dito, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Sa atin, mga minamahal, mabuti yung ginagawa natin sa harap at paningin ng Diyos. Kung ito may pangit sa ating mga loved ones na hindi natin sila kasama, mga minamahal, ikaw ba inaadlangan? Ikaw ay binibigyan ng pag-alinlangan? Ngunit ano sinisukli mo? Kabutihan ng Diyos. Sasabihin mo, kung hindi ako nakakilala sa anak ko noon at ngayon. Alam mo yung atid mo, buhay ko noon. Alam mo yung ginagawa ko noong araw. Ngunit ngayon, narito ko, nagpupuri, nananalangin. Sabi pa nga, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot at galit. Amen? Ang matalas na salita, nakakaano ng galit at puot. Diyan niya mababasa sa Kawikaan 15:1. Di ba pag galit na yung kausap mo, pero pag malumanay ang sagot mo, mga minamahal, maya-maya, dahan-dahan na rin yun. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Amen? Malumanay eh. Sabi ba nga, para mabasa natin mga minamahal, Kawikaan, Kapitulo 15, talatang 1, sabi dito, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng puot. Ngunit ang mabigat na salita ay umihila ng galit. Amen. Di ba pag galit na yung kasama natin, tayo naman, praise the Lord, maraming salamat, Panginoon. Bigyan mo ko ng long suffering temperance. Hallelujah, praise the Lord. Maya-maya, mga minamahal, nakangiti ka. Yung kausap ko, nakangiti na rin. Amen?
Amen? Dahil pag tayo nagalit, mga minamahal, tayo po'y napuot, hindi tayo sasamahan ng Espiritu ng Diyos. Yung sinasabi, pinag-aaral, spiritual battle, matatalo ka, mga minamahal. Dahil pag tayo po, mga minamahal, ay malinis ang ating puso, walang galit, walang hinanakit sa ating puso, sasamahan tayo ng banal na Espiritu. Ano man ang gawa ng kaaway, hindi siya mananalaig dahil kasama mo ang Espiritu ng Diyos, kasama ka ng ating mahal na Panginoon, ipaglalaban ka ng mga anghel ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya, makipagbaka ka sa mabuting pakikipagbaka. Tayo naging example, tayo po'y naging ilaw, saan po sa ating tahanan, o sa ating lugar, o sa ating barangay, mga minamahal. Dahil ikaw ay naging Kristyano, nung araw hindi ka makitaan ng ilaw, dahil sa ating kasuotan, hindi ka kilala, nung ikaw ay naging Kristyano, nung ikaw ay naging manampalataya, doon pa lang sa bukad, doon sa dulo, kilalang kilala ka na isang, praise the Lord. Amen? That is a praise the Lord. Diba sa ating lugar, paglabas mo pa lang doon sa tahanan mo, makita ka ng mga kapitbahay mo, nakatingin na sa iyo. Minsan naman, overnight tayo, mga minamahal, lalabas tayo doon sa paradahan. Minsan, makakadinig tayo na hindi maganda. Ayan na, lumabas na yung white lady. Amen? That is a praise the Lord. Minsan makakadinig ka ng ganun. Dahil all white ka, naka-uniform, tapos meron ka pang talukbong na bandana, mga minamahal. Kaya yung makakakita sa iyo sa madilim, matatakot. Pero tayo hindi binigyan ng takot ng Espiritu ng Diyos. Amen? But is praise the Lord. Kahit gano'n yung ating pakinggan, hindi tayo natinag, hindi tayo nagalit, mga minamahal. Natuwa tayo dahil tayo po, mga ay naging ilaw, tayo po ay naging example na ikay nagsisir. Sinasamahan ka ng Espiritu ng Diyos habang ikay nagsisir. Nandoon, ramdam mo ang banal na presensya, tumutulo ang luha mo. Yun nakikinig, mga minamahal. Galak, natutuwa siya. Bakit? Sa kanyang pagsisir mo, sa pagsisir mo, nakatanggap siya ng himala. Yun po yung pagpapala sa Panginoon. Basahin natin itong ikalawang Timoteo 4:7, ang huling talata po, dito sa Efeso 6:14-18. According to the book of 2 Timothy, chapter 4, verse 7. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Amen. Kalawang sulat ni Timoteo, Kapitulo 4, talata 6. Kikita mo? 7. 7. Nakikipagbaka ako sa mga mabuting pakikibaka. Tapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Amen. Amen. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko yung aking pananampalataya. Ano ba yung ating iniingatan, mga minamahal? Kung hindi yung ating kaligtasan, pinapahalagaan natin ano yun, yung paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ano pong kailangan ng tao ngayon? Kaligtasan, mga minamahal. Tanggapin si Kristo. Higit sa lahat tayong nakakilala na takanggap na ng bautismo. Naroon yung ating kagalakan. Pinapahalagaan natin ano yun? Yung kaligtasan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Bagamat maraming hadlang, maraming gawa ng kaaway, tayo ay laging sinasamahan, lagi tayong natatagumpay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ano man nagaganap, ano man nangyayari, may mga trials, may kawalan, hindi po tayo nanghina. Amen? Lalo tayo nagpakainit, lalo tayo nagsumamo, lalo tayo nagpipray ng gusto. Bakit? Yan po yung ating kalasag. Yan po yung ating turbante. Yan po yung ating panangga saan po? Sa gawa ng kaaway. Last verse, mga minamahal. Efeso 6:14 hanggang 18.
Last verse yan. The Epistle of Paul to Ephesians chapter 6 verses 14 to 18. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Amen. Tagalog, God Bishop Adedo. Dito po sa Aklat ng Epeso, ang kabanatay 6, ang talatay 14 hanggang 18. Magsitibay nga kayo na inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Purihin ang Diyos. God Bishop, beloved Bible reader. Sa salitang ito nating nabasa, mga binamahal, saan ba tayo kumukuha ng lakas? Kung hindi yung ating pagpupuri na pananggaan natin sa atake gawa ng kaaway. Ano yung kalasag? Ano yung kalasag? Panangga, mga minamahal. Yung turbante, mga minamahal, yung kapangyarihan, mga minamahal. Kaya pag naisagawa natin yan, ano man ang nagaganap sa ating paligid, mga minamahal, tayo po ay mananagumpay, tayo po mga isinasama ng patnubay ng ating mahal na Panginoon. Bagamat tayo kumakarap ng malaking problema, mga minamahal, sa ating kinalalagyan ngayon, ngunit ang Kristiyano nandoon lagi nagsusumamo, nagtitiwala at lagi nananalangin at nag-aayuno at nananalangin at nagpupuri sa Diyos. Amen? Dahil yan po yung ating sandata. Sabi nga dito sa ating binasa 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu niyang salita ng Diyos. O, salita ng Diyos. 18, magsipanalangin kayo sa Espiritu lahat ng panalangin at idaing sa buong panahon, magpuyat at buong katiyagaan at idaing patungkol sa lahat ng mga banal. Kaya saan po tayo dumadaing? Walang iba sa Panginoon. Ano man nagaganap, patuloy lang. Ano man nangyayari, sinusumamo natin sa Diyos. Dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Never tayong pinabayaan ng Panginoon. Never tayong pinagkulang ng Diyos. Ang Diyos natin ay provider. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Kaya subok na natin ang ating paglilingkod bilang isang Kristiyano. Habang tayo naririto, patuloy tayo nakikipagbaka. Habang tayo naririto, patuloy tayo nagsusumamo na tayong lahat ay pangawakan, tayong lahat ay maratnan na mainit na naglilingkod sa Diyos. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Sa awiting ito, mga minamahal, ano man ating kahilingan, ano man ang ating minimiti, ano man ang ating hinihingi, yan ay nakarelease na. Yan ay ating tatanggapin. Yan ay ating marireceive. Dahil ang ating Diyos dito, Diyos na mga pangyarihan. Tayo umawit. When this world tries to bring you down,
Hallelujah, hallelujah, Jesus. He gave his life that he might save you. He said he'll never forsake you. Fight a good fight of faith. Hallelujah, Don't be Jesus. afraid. Thank you, dear Jesus. Jesus is right beside you. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. He'll never leave you alone. Sometimes you feel you can't go on. The way of life on you has gone. Hallelujah, hallelujah. Just take his yoke upon his shoulder. Receive his peace now and forever. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. Jesus is right beside you. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. He'll never leave you alone. Sometimes you feel you can't go on. To wait all life on you has grown. Just take his yoke upon his shoulder. Receive his peace now and forever. The good fight of faith. Don't be afraid. Jesus is right beside you. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. He'll never leave you alone. Be steadfast and immovable, always abounding to the works of the Lord. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. Jesus is right beside you. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. He'll never leave you alone. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. Jesus is right beside you. Fight the good fight of faith. Don't be afraid. He'll never leave you alone. He'll never leave you alone. He'll never leave you alone.
Sama-sama tayo magpaabot ng ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan. Ang Diyos, mga minamahal, nakaunat ang kanyang kamay upang ibigay, igawad lahat nating mga kahilingan, ipagkaloob ang mga pagpapala sa bawat sa atin sa unang dalangin. Pagluhod po ng ating ginagat minamahal na pastor. Bago ang lahat, mga minamahal, humingi po tayo ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Sambitin natin sa ating mga labi kung saan man tayo nagkulang. Ang Diyos lamang ang nakakalam, ang nakakakita, nakakabatid. Mga minamahal, sama-sama tayong dumulog sa mahal na Panginoon. O pagpanaman banal sa langit, pinakamamahal na Jesus, narito kaming lahat, sama-sama kaming dumudulog na nagkakaisa, na nagpapakumbaba simula sa pinakamaliit na bata sa pinakamatanda, sa mga datihan, sa lahat ng mga mananampalataya. Sama-sama kaming dumadalangin, umingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala namin sa iyo, paglabag namin sa iyong kalooban, na pagbigyan ng aming mga kainaan, nabanggit ng aming mga labi, hindi namin nabantayan. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, pakalinisin mo ang aming mga puso't kaisipan, dinggin mo ang aming pagsusuma mo, ipagkaloob mong lahat ng mga kagalingan, ng mga karamdaman ng aming minamahal na kapatiran, ipagkaloob mo makalutasan ng mga problema, at ilayo mo sila sa lahat ng uri ng karamdaman, iligtas mo sila sa lahat ng uri ng kapamakan, sa lahat ng aming minamahal kapatiran sa ibang bansa, sa iba yung dagat. Patuloy mo silang samahan ng iyong banal na Espiritu, iligtas mo sila sa lahat ng uri ng kapamakan, ilayo mo rin sila sa lahat ng uri ng makaramdaman. Patuloy mo silang pagpalain, mahal na Panginoon. Maratnan mo kami mainit na naglilingkod sa iyo, na gumaganap sa iyong kalooban. Patuloy mo rin pagpalain ang kalang negosyo, ang kalang mga anak buhay, ang kalang mga trabaho, anuman ang kalang tinatangkilik ng kalang mga kamay. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, sa pinansyal, sa material, physical, spiritual. Sa unang dalangin, magluhod po ng aming minamahal na pastor. Sama-sama naming sinasuway ang lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, kidney trouble, sakit sa puso, rayuma, high blood, mga panlalabo ng mga mata, sa pangalan ng Jesus, cast out in Jesus' name. Lahat ng mga karamdaman, cast out, hadlang sa mga pagpapala, kahirapan, trias, kahinaan, palalamig, panulupaypay, gawa ng kaaway, sa pangalan ng Jesus, cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed, be healed. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear is Jesus. Purihin ang Diyos, mga minamahal. At sama-sama tayong mumikas po ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Huwag tayong magtiro. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga minamahal. God bless you po, mga minatay po ay dumako sa ating announcement para po sa ating banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito po sa dako ng Ordaneta, mga minamahal. Pag-araw po ng Merkules, ating midweek service, tayo nag-umpisa po ng 1:00 po ng hapon, at pag-araw din po ng Friday, mga minamahal, yung ating pong gawain po hapon po, wala tayong gawain sa gabi dahil bawal pa tayo, mga minamahal, meron pang pinapairal na protocol ng curfew po, mga minamahal, kaya in-adjust natin na tayo po ay 1:00 po ng hapon, mga minamahal, at pag-araw naman po ng Sunday, tayo po ay nag-uumpisa ng 9:30 po ng umaga, mga minamahal. At sa ating mga Bible study, mga minamahal, yan po ay ginaganap tuwing Martes po, mga minamahal, yan po sa dako ng Asingan, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ay 2:00 din naman po ng hapon, mga minamahal, sa araw din po ng Martes. Yan naman po yan sa Barangay Aliaga, papunta po ng Barangay mga Balite, mga papunta po ng Malasiki, mga minadyan naman po sa Barangay Aliaga. Yan ang po ay Webes po, mga may papunta rin po yan ng Malasiki. Yan din po ay 2:00 po ng hapon, mga minamahal. Kaya salamat po, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang lagi nagdadala ng mga kaluluwa para po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Tayo po'y dumako, mga minamahal, sa ating ipagkakaloob nating special offering. Ang special offering, yan po'y ginagamit, mga makaragdag ng gastusin po para po sa ating banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Buong pagkakataon ko po binibigay sa ating beloved brother Daniel sa ating panalangin sa ating special offering.
Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher. Tayo po'y manalangin sa ating special offering, mga minamahal. Dakilat mapagpalang banal na sa langit sa matamis at makapangyarang mong banal na pangalan. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mahal na Panginoon, narito po kami, mahal na Panginoon, sa special offering. Mahal na Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat magkaloob, magbigay sa iyong banal na gawain. Ibalik niyo po ito, mahal na Panginoon, na makalibong beses na pagpapalang material, physical, lalo tigit, spiritual na pagpapala sa pangunat dalangin pagluhod ng aming ginagalang na beloved pastor sa pangalan ni Jesus. Amen. Give you all the price, I give you everything. I give my life for this, that's what I live for. Nothing would keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Where we see what's living in me, the leader is still tower. Faith, I can move the mountains, I can do all things to find. I know. See what's living in me, that deed and is central faith, I can move the mountains, I can do all things with fast. I know faith, standing and believing, I can do all things with fast. Strengthens me, faith, I can move the mountains, I can do all things with fast. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Diyos, magpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Ibalik po sa iyo na siksik, lilig, umaapaw ng ating mahal na Panginoon sa unang dalangin. Pagluhod po ng ating minamahal ginagal evangelista Wilde Estrada Almeida. Po sa lahat po ng ating minamahal kapatiran, kung meron po kayong dalang bunga na po magpabautismo, paki-inform na lang po yung ating mga beloved choir member para po may handa po mga minamahal ng baptismal tab natin, mga minamahal at robe. At sa lahat po na may mga katanungan, mga minamahal, nais po magpa-counsel, magpaiwan lang sagli after po nating lay hands, mga minamahal. Sa ating po mga ginamit na mga bangko, mga minapakisuyo lang po, pakisalangsang lang po yan para mabilis mabuhat po natin mga voluntary ng mga brother na dito sa bodega, mga minamahal. Tayo po ay manalangin po sa ating pagtatapos. Pagkakataon binibigay ko sa inyong kapwa manggagawa sa ating beloved Brother Joel Orques sa ating closing prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise po sa Andrea Preacher. Naminamahal tayo na lang po sa katapos. Praise the Lord. Dakilang palaming Ama, sa pangalan mo ang pinakamahal na Jesus, mahal na Panginoon. Maraming salamat din ng Diyos na dyan. Tapos may malagawain, mahal na Panginoon. Aming Sunday service, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa magandang panahon na pinagkaloob sa amin dakilang Diyos at sa kalakasan po ng bawat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At salamat din dakilang Diyos sa paglagis mo sa iyong panagawain mula po sa pasimula sa opening prayer, sa pag-MC, sa pagawitan ng mga joyful song, solemn song, mahal na Panginoon. Maging sa mga buhay na pinagpahalang patuon ng aming mga minamahal kapatid ng Diyos at sa pagawit po ng aming mga beloved choir. Maraming salamat sa iyong napakatimis sa presensya, mahal na Panginoon,
na pinuso sa gitna ng tinisiping kasiyan, kagalakan sa paglingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. May isa ako ng pagbibigay ito pang susi na pagpapala at lalo tigit sa lahat yung salita na pakinggan sa akong hapon. Nandila po mahal ng mga aral ng tinisiping kagdalang espiritual sa paglingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dalangin din namin sa iyo na sa aming temporary paghiwa-hiwalay sa iyong pag-uwi sa kanya-kanyang matahan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Pakingat ang bawat sa mahal na Panginoon na kung paano kami iningatan nakarating sa iyo, mahal gawain ng malahati, ganun sa iyong pag-uwi, mahal na Panginoon, pakaingatan po ang bawat sa aming tingnan Diyos, sa aming mga minamahal kapatiran ng mga may sakyan, sila po ay magdadrive, pakaingatan mo sila, iwas mo sa mga disgrasya, mga pamakal, mahal na Panginoon, pagpalain mo bawat sa aming tingnan Diyos, at sa unat panalangin po ng aming minamahal ng Pastor, in the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. Ingat po sa ating pag-uwi. Praise the Lord.